O di ba? Para sa isip pa lang, posible nang mangyari. 32 lang daw ito sa buong mundo. Bibihira. First time kong nakakita ng ganong klaseng tigre sa buong mundo. Year of the Tiger. Sa bakuran lang daw ni Mario sa Pililla, Rizal ang kanyang lucky charm. Walang iba kundi mga tigre mismo. Parang tradisyon na, naghahanap ng pampaswerte. O di ba? Para sa isip pa lang, posible nang mangyari. Si Zero, ang stripeless white tiger. Zero yung pangalan niya kasi sabi niya sa akin, laging nag-aaral siya, lagi siyang zero sa test. Sabi niya, yan po yung aking tiger na binili ko sa Japan. Meron din siyang Siberian tigers at ligers o yung pinagsamang lahi ng leon at tigre. Bihira lang po ito sa Pilipinas na ganitong klaseng uri ng tiger. So wala siyang mga giring-giring sa mga balat niya, pero sulit naman. Sa Pilipinas po ito nangyari na itong kakaibang tiger na ito. Pero ang pinaka-rare at pinakamahal sa lahat na tinatayang nagkakahalaga ng 10 million pesos ang kanyang strawberry tiger o golden tabby. 32 lang daw ito sa buong mundo. Bibihira. Bilib talaga ako sa mga tiger ng kapatid ko. Ang tatapang pa ng mga tiger niya. Ito po si Zero. Binili ko po ito. Mahigit po 50,000 po. Bata pa po siya, binili ko po yan. Kasi nakita ko po sa kanyang sarili na ibang-iba siya. Ibang-iba siya sa ibang lahi ng tiger. Ang mga tigreng ito, imported from China, Siberia, at Middle East. At lahat ng ito, merong mga permit. Hindi lang tayo basta-basta mag-alaga ng mga tiger kasi meron tayong batas na sinusunod na kailangan natin kumuha ng DNR permit. So, hindi ko na matiis kasi kumukurot ng sikmura, tatay na ako. Ang ilan sa mga alagang tigre ni Mario, housemate pa raw nila noon. Yung nakakatanda kong kapatid, mahilig talaga po yan sa mga hayop. Nagtaka nga ako dahil yung tiger pinili niya, parang ibang klaseng kulay eh. Nagtaka nga ako, bakit niya pa binili ng 50,000 ang ganitong uri ng tiger niya? Kasi parang ibang klaseng kulay yung tiger na pinili niya eh. Hindi pa rin daw maiiwasan ni Mario na makalmot at masugatan. Hindi natin maiwasan na masugatan kasi nag-alaga tayo ng mga hayop at saka katulad ng mga tiger. So masusugatan rin talaga tayo kasi masusungit yung ibang klaseng tiger eh. Lalong-lalo na sa paa ko, malalim yun kasi kinalmot ng tiger. Pero bukod sa kalmot ng tigre, mabubutas din daw ang iyong bulsa sa kanilang pagkain na mahigit 10 kilos na karne kada araw o katumbas ng 8 to 24,000 pesos. So medyo magastos din pero okay lang kasi sasayahan lang ako sa pag-alaga sa kanila. Minsan nga nagka-construction worker na ako, naghahanap ako ng kahit anong trabaho para lang may pakain sa kanila. Pero sulit naman daw lahat ng ito. Swerte nga ako sa mga alaga kong tiger kasi yung bahay ko noon pinagtagpi-tagpi lang ng mga trapal. Pero ngayon, up and down na. Ang ating kapalaran, hindi lang dapat inaasa sa swerte. Katulad ng mga tigre, dapat maging agresibo tayo. Roar kung roar! Disclaimer, ang video na panood nyo po ay parody lamang. Huwag nyo sanang seryosuhin dahil ito po ay for vlogging lamang, for entertainment. Kung nagustuhan mo ang video, please like, comment, and share to your friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel or page, mag-follow na o subscribe para lagi kang updated kung meron naman tayong mga bagong videos. Hanggang dito na lang, babush!